Good morning, good afternoon everyone. Today, magluluto ako ng matchbox. Matchbox, isang parang napaka popular o gustong-gusto ng mga tao sa Middle East. Ito po yung ingredients. Kasi pwedeng novel paper pero may cilantro or tabal. Hindi siya marunong wala siyang alam. So, hindi na lang. Tabal, pwede ito tabal Yung cilantro, alam mo yun. Okay, ito, black lemon, ito. Yung iba kasi, ito lang kasi susunugin to Ayun ang kapal. Nipisin yan, hindi yan masusunog basta. Pagka nasunog na yan siya, lalagyan ng tubig, tas i-drain. Yung tubig lang ang ipangluluto. Kaya, ang kulay ng rice, magiging dark brown. Tapos ito yung tomato na ginadgad. Tapos yan, kailangan niya ng maraming sibuyas kasi para umitim yung sabaw. And then the rice. This is basmati rice. Pwede yung Filipino rice, pero huwag mong ibabad sa tubig. Ito kasi binababad yan mga 15 minutes. Tapos, kailangan yung sabaw, yung tubig, kunti lang. Okay? So, mamaya ituturo ko sa inyo yung proseso. Handa na lang muna natin ito. Yan. Ito yung ating lutuan. Ito yung ko sa labas. Dirty kitchen. Yan siya. Wala naman tumitira dito pagka nagluluto lang kami. Yan yung dirty kitchen namin. Ang gagawin kong matchbox is hammer. Tingnan nyo, lalaki. Ang laki ng hammer. Grabe laki. Parang isang peraso yata. 10 kg yan. Ito kasi, kailangan yan, mahina lang yung apoy. Kasi pag malakas ang apoy mo, pag ito'y biglang nasunog, pag nilagyan mo na siya ng tubig, hindi magiging dark brown yung tubig, magiging light brown, hindi maganda. Kailangan natin ng dark. Kaya once na uminit na yan, kailangan yung apoy, hindi masyadong malakas. Ito nilakasan ko lang kasi hindi pa mainit yung mantika Now, pag uminit na yan, dahan-dahanin na yung apoy. Para yung pagkasunog ng sibuyas, magiging smooth, soft. Kaya pag nilagyan ng mainit na tubig yan mamaya or warm water, magkukulay brown siya na dark brown. Tapos sasalain, ang gagamitin yung panluto dyan, yan lang yung tubig lang. Yung tubig kasi itatapon natin yan right after. Okay? Ito na yung update sa sinusunog nating onion, Yan. Ang ingredients natin, ito yun. So, ito kasi optional. Kasi masarap na yan kahit walang bitsin. Bitsin to. Tapos, naglalagay ako ng tandoori masala, turmeric, red chili para maanghang-anghang, black pepper, oregano. Actually, wala to sa Arabic ako lang sarili kasi ninyo lang yan kung anong gusto kasi ito healthy to oregano naglalagay ako. Gamot din kasi yan. So, ito fish masala kasi fish. Yung spices ng fish kasi fish ang gagawin ko hammer. And then sweet paprika. Ngayon, di na ako maglalagay ng onion at saka bawang kasi di ako maglalagay ng onion. Meron kami powder na ito onion powder, garlic powder. Hindi na ako naglalagay kasi ginawa ko ng fresh yan isasama ko dyan pagka susunugin ko para lahat ng ingredients. Hindi na ako gagamit ng mga powdered onion at saka lemon. It's because meron ng fresh. Ang ginagawa ko kasi nire-replace ko dyan siya. Sinasama ko sa pagsunog para talagang healthy. Yung sabaw dyan ang kukunin natin. Yan yung ipangluluto doon sa rice and fish. Ito medyo light kasi
Nung nasunog kasi siya, lumiit. Kaya kailangan tama yung onion para yung kulay right after magiging dark brown, makuha natin yon. And then, isusunod ko na yung bawang dyan pag sunog. Take note ha, sa mga commercial na Mats Boss, hindi nila nilalagyan ng garlic. Ako lang yun kasi good for the body yan. At saka yung mga high blood dyan. At least, pag kumain ng marami, hindi aatakihin kasi ang daming so yan, daming sibuyas at saka bawang. Nilagay ko na po ang bawang. Mamaya imimix na yan para pantay yung sunog nila. Tsaka lagyan ng kumukulong tubig o kaya warm water. Ako prepared ko yung kumukulo para direct na makukulo. Mabilis lang magpakuha ng maibabad yan. Kailangan kasi pag nasunog na yan, lagyan ng mainit na tubig. Pakaluin ng 5 minutes ang ginagawa ko para lahat ng kulay ng sunog na yan lalabas, mapupunta sa tubig o water na gagamitin natin pangluto siya. Ang bango, mabango siya, nakaka-relax, nakakawala ng stress. Ito na, that is the right time. Lalagyan na to ng water, warm water or hot water, yung ganyan na siya kasunog. Yung hindi pa masyadong sunog yung itong garlic, huli ko na kasing sinalang kaya ganyan siya. So yan, wag masyadong over kasi pag in-over ninyo yan, lagyan ng tubig, yan, magiging dahan kasi talsik yan. Okay, yan. Yan hot water nilagay ko. Nagpakulo ng hot water. Yung tama lang ng sabaw. Kung kailangan ninyo ng magluto ng sobrang dami, damihan nyo ng sabaw. Sa akin kasi, konti lang. Kasi konti lang kami kakain. Kita nyo na. Nag-brown na. Dark brown na yung tubig. Dark brown. Dagdagan pa natin ng water. So, yan. Kapag yan, ganyan, kumulo na, dahan-dahanin yung apoy kasi kukunin lang natin yung, yung sakto lang kukulo. Kasi kukunin lang natin yung dyan yung kulay, yung katas niya. Yung, kailangan yung tubig magiging brown, dark brown. Kaya tama. Kasi kapag konti na, konti ang nilalagay ninyo na ito, maraming tubig, hindi yan magiging dark, magiging lang yan, magiging light, hindi maganda, kailangan dark brown. Tapos yun na nga, pagluto ng sibuyas, yung susunugin mo, yung dahan-dahan na apoy lang, hindi pwedeng malakasan, mabilisan kasi masusunog lang yan, hindi lalabas ang kulay na ganyan. Okay, ito aantayin mo ng 5 minutes saka mo i-drain yan lahat. Yung basmati rice, babad nyo to ng 5 to 15 minutes. Hugasan, babad ng 5 to 15 minutes. Pero pag Filipino rice, hindi mo na kailangang ibabad kasi malambot yan Pag yung mga jasmine, dinurado, hindi yan pwede dito. So, kailangan, kung maraming sabaw doon. Okay, ayan. Pinapakulo na natin mga 5 minutes yan. Hey, we're done. Nasa na siya, 10 minutes na. So, sobrang kita nyo na po. Sobrang itim na yung tubig. Yan ang perfect na Mats Boss. Kunin natin yan. I-drain na natin yan. So, ang pag-drain, kailangan gagamit kayo ng strainer. Ito yan. Marami kasi akong ganyan Kasi dito, lahat ng tao, bahay dito may ganyan. Kasi nga, pagkain nila Mats Boss at anything else, kailangan ng i-drain. Mahilig sa pasta, kailangan ganyan. Tinapon ko na yon. Wala kasing kameratista cameraman kasi yung laging pumapasok sa loob naglalaro. Ayan. Yan, nilagay ko na dyan. Now, it's about time ilagay lahat ng ingredients dyan. Black lemon kasi yan yung magdadala ng medyo kahit marami kang kainin, hindi ka mananawa, hindi ka mauumay. Dahil mamantika.
So, kay lahat ng pagkain nila dito may lemon, black lemon, masarap yan. Mamaya, pag lumambot yan, maglalabas yung asim niya. Tapos, the rest of that, lagay na natin to. Ito, tomato. Very important sa matsubushi yung tomato na ginadgad na yan. Kasi pag wala yan, iba ang lasa. Lagay na natin to. Dalawa. Ito, optional din to. Dinagdag ko lang yan para talagang healthy food. Mga ka-FB, mga people around the world. Mix na yan, okay? And ilagay natin yung hammer. Wait lang. Lalagay ko ng konting tomato paste para iba ang lasa eh. Parang creamy pag meron dito. Pero optional din to. Ang matsubushi dito, malamang walang ganyan. Kanya-kanyang paraan eh. May nagturo din sa akin eh. Yung nagturo sa akin ito. Yun. Iba ang lasa ng matsubushi ko. Iba sa kanila. Sa kanila kasi parang rice na may alat, may timpla lang. Sa akin, creamy. Gawa ng dahil sa tomato paste. Ito. Initing na tomato paste, hindi naman kailangan ganyan talaga. So, yan yung mga ingredients na sabi ko na kaganina, di ba? Now, it's about time ilagay na natin yung ang laki-laki ng ulo ng hammer. Ang dami yung laki-laki ng hammer. Oh. Okay, ganyan lang siya. Tingnan nyo, yung kulay na yan, itim na itim. Napakasarap yan mamaya pag nakita nyo yung rice. Ito yung rice, nakababad na. Ang pagluto ng isda, ito, 10 to 15 minutes lang po. Since malalaki yan, 15 minutes. Kasi pag nag-overcook yan, hindi masarap ang isda pag overcook. Wala ng lasa, para na lang siyang pag kinain mo papakla na hindi mo maintindihan. Pag sakto lang ang luto, manamis-namis yan, lalo na pag fresh. Kaya 10 to 15 minutes. Since malalaki, 15 minutes ang isda. Tapos, ihulog na lahat ng spices together with that. After, pagkatapos ng 15 minutes, aalisin na, itabi na natin yung ulam. Kasi yung iba kasi, dalawang klase ang matsubushi. Yung isda, piniprito lang, hindi nahalo. Yung sabaw na yan, nilalagyan lang nila ng spices, tapos rice na, ako hindi. Dinadaan ko muna dyan yung isda, manok, o kaya beef, para malasa ang rice. And then yan, steam na. Pwede mo rin i-fried, half fried yan, para masarap, pero ako no need na, ganyan lang siya. Ayan na siya. Now, mag-start tayo. Pagkulo niya ng 15 minutes, aalisin na yung fish. Ayan po. Ayan, malapit. Ang haba na ng video. Hindi ko alam kung ma-upload ba to. Ito na yung rice. Nag-clearing na ako. Kasi as I said, yung nabanggit kong spices nung una, nandiyan na lahat. Ihulog lang siya pagkakulo. Kasabay ng mga ano. And then, okay, ito. Rice. Baka kasi naagahan ko ng lagay. Kaya dinrain ko na. Tapos, dito, guys, ito yung dirty kitchen ko, oh. Masosyal pa yan sa loob, sa real kitchen namin, dirty kitchen ko. Ayan, oh. Ito yung pumili kasi ako, mali yung pabutas ko sa loob eh. Imbes na ito yung sa loob, ito na labas, ang init, hot water. Okay? Tapos, ito naman, yan. Hindi mo siyang hilahilahin ng ganun. Okay?